Ako po ay nagpapaalala sa lahat ng empleyado ng Senado. Marami po dyan mga abogado rin. Alam ninyo, kapag illegal ang utos sa inyo, kayo ay hindi dapat sumunod. At kapag kayo ay sumunod, magkakaroon kayo ng pananagutan sa batas. Ito ay masasaksihan, hindi lang dito sa harap ng Senado, kung hindi maging sa buong Pilipinas at buong mundo na nandito ngayon ang mga Pilipino nagkakaisa upang labanan ang kasamaan. Sabay-sabay, mabuhay ang Pilipinas! Inamin ko muna ang oras kay Brother Placido sa officer po na nakausap namin na pinayagan na daw, di umano, ni General Abirin at ng officer on the ground. Ang ating LED wall po ay hindi pinapapasok dito sa side na ito. Ang LED wall po na yon ay magsisilbi pong guide for discussion sa teatro ng ating protesta. So sa officer po na nandito, Captain Ray Baleros at taga-UPI retired officers, General Daos, i-coordinate po natin please kung bakit iba ang utos, iba ang ipinapatupad on the side of this. Sana po ay wag na nating pahabain pa ang ating negosasyon. LED break ko lang po yon. Wala pong panganib sa banta ng seguridad natin yon. Please attention sa security or officer on the ground na nagbigay ng paintulot. Go ahead, Brother Placido. Mga kababayan, bago po ako humawak ng mikropono, nagsalita si Ka Eric, nagsalita si kasamang bench at nagtanong din ako kay Tatay Rani kung pwede bang magmura. Pero dahil sa ating respeto at paggalang sa iba nating mga kababayan na nandito ngayon, ngayong araw na ito, ipinapangako ko sa inyo na hindi mo na tayo magmumura. Pero ang galit ng sambayanan ay ramdam na ramdam dahil ngayong umaga ay nakikita natin ang pagdagsa ng totoong muka ng taong bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Nandito tayo ngayon sa labas ng Senado dahil upang itakwil ang kasamaan ng 12 traidores na nasa loob. Mga kababayan, malinaw na malinaw, nais nilang pigilan ang blood control scandal na patuloy na nagbibigay ng galit sa sambayanang Pilipino. Tama! Marahil mga kababayan, ang ilan sa atin sa mga kasamaan nating nandito ngayon, kaya kayo nandito, ay maaaring lahat tayo ay biktima ng blood control. Tama po ba? Tama! Konting ulan lang, nandyan na ang baha. Konting bagsak lang ng ulan, ang ating mga gamit, ang ating mga ari-arian, pati ang ating ikinabubuhay ay pinapahinto ng baha. Bakit may baha? Kaya may baha dahil ang pondo para mapigilan ang pagbaha ay ninakaw ng 12 senador na nandito ngayon sa loob ng Senado. Ang tinatawag, Brother Placido, na 12 hutas. Nakita ninyo mga kababayan, pilit nilang pinabaluktot ang saligang batas, pilit nilang gustong isaksak sa utak ng mamamayang Pilipino na tama ang kanilang naratibo at mali ang pamumuno ni Cayetano. Bakit? Dahil gustong-gusto nilang pigilan mga kababayan ang pag-iimbestiga sa blood control. Hamakin ninyo, ngayon pinakikialaman na tayo ng executive branch. Nawawala na po ang ating demokrasya simula nang dinampot ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya mga kababayan, kami po ay nananawagan kasama natin sa ating mga kapulisan na pinapasahod ng taong bayan. Hayaan ninyong magtipon ang mga mayang Pilipino. Hayaan ninyong maglabas ng galit ang bawat isa sa amin. Dahil ito ay para rin sa inyo. Ito ay para sa demokrasyang pare-parehas nating
maglalaban sa ilalim ng umiiral na saligang batas ng konstitusyon ng Pilipinas. Tama ka dyan, Brother Placido. Kaya mga kababayan, manatili po tayo sa ating mga kinaroroonan. Patuloy tayo magparami sapagkat pag nagpatuloy ang panunupil ng ginagawa ng mga demonyong 12 senador, taong bayan ang huhusga! Taong bayan ang huhusga! Taong bayan na ang huhusga! Taong bayan na ang huhusga! Kaya mga kababayan, patuloy po tayo magparami. Ito na ang simula ng gusto nating pagbabago. Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat kay Brother Placido Veloso. po. Ayaw niya ng Placido Domingo. Yes. Dahil ngayon ay Webes pa lang. Okay. Okay, Brother Vince, nakahantay na siya. Okay. Ang susunod po, Muntinlupa. Sorry, Muntinlupa. Walang iba kung hindi si Atty. Piyong Garing ng PDP Si Laban. Tony Garin ng PDP Laban, Metro Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po? Nakakapagpaalam sa damdamin ang presensya ninyo. Alam niyo kahapon, may mga clowns doon sa Senado. Bakit po? Sinabi kong clowns. Nag-elect sila ng Senate President pro tempore. Ano ba? Alam nyo, meron kaming dictum sa batas, what is illegal from the very beginning is illegal up to the end. Okay, pinanahawakan nila yung 1949 case, yun pong Abilino versus Cuenco. Sapagkat ang provision po ng batas doon by the majority of the members. Ano ba? Dito po, yung Abilino versus Cuenco na yon ay inilibing na, ibinaon na sa hukay ng 1987 Constitution. Kaya hindi na po pwedeng gamitin yon. Bakit? Ano po ba ang sinasabi doon sa Article 6, Section 16, Paragraph 1? The Senate shall elect its officers by its own members. So, inilibing na po ng 1987 Constitution yung sinasabi nila na Abilino versus Cuenco. Ngayon, iniyuyusok ni Will Gatchalian ang pagiging Senate President pro tempore. Ako po ay nagpapaalala sa lahat ng empleyado ng Senado. Marami po dyan mga abogado rin. Alam ninyo, kapag illegal ang utos sa inyo, kayo ay hindi dapat sumunod. At kapag kayo ay sumunod, magkakaroon kayo ng pananagutan sa batas. Maliwanag na maliwanag po ang sinasabi ko. The Senate shall elect its officers by all of its members. Ano po ang ibig? Naglahat. 24. Ibig sabihin, majority ng 24 dapat 13. Meron pong kasunod na provision yun. Ano raw ang mga i-elect na officers? Pakinggan po ninyo. Senate President, Senate pro tempore, Senate President pro tempore, Sergeant at Arms, at Secretary of the Senate. Apat po yun. Nag-elect sila nang wala namang majority by all of its members. Ibig sabihin, yung mga posisyon na yun ay void from the very beginning. Mula kahapon yung void. So, Bogos, akin po sinasabi sa lahat ng empleyado ng Senado, magkakaroon kayo ng pananagutan kapag yung void na utos na yan ng mga void officers ay inyong sinunod. So mga kababayan ko, maliwanag po ito. Yung sinasabi ng taga Wambul University. Taga Wambul University, ano po? Wambul. Sinasabi niya, Abilino versus Cuenco. Ay nako,
1949 pa po yung kasong yun. Inilubog na. Yun ay nilibing na. Ano ba? Nilibing na ng 1987 Constitution at sinasabing by majority of all its members. Ibig sabihin kung 24, dapat 13 ang mag-i-elect. Mga mahal ko kababayan, sana nagkakaintindihan na po tayo. Attorney, before pa rin. Attorney, Karin, total nandiyan ka na, abogado. Para ma-educate po kami lahat dito na hindi masyadong marunong sa batas. Paano kung hindi pa magdesisyon ng Korte Suprema at igigiit nila 12 kami, 10 kayo, kami ang masusunod? There is a usurpation of authority. Because hindi mo pwedeng baguhin yung provision ng konstitusyon. Maliwanag na maliwanag eh. Ano po? Una-una sinasabi nila, Apilino versus Cuenco. Eh kasi yung, alam kasi, nung matandang Tagawambul University, ano po, 1949, actually, yun nga lolo niya na parusahan ng Supreme Court eh. Ano po? Anyway, yun po, batas na yun, ano po, decision ng Supreme Court, yun po ay wala ng effect na yun. Sapagkat ang konstitusyon po ay nagsabi na, majority by all its members. So kung 34, 13, ano ba? At sinabi pa rin po, 4 ang pwedeng i-elect. Senate President pro tempore,